Alam po ninyo kabayan, ang larangan ng pangisdaan ay may bigay na malaking pakinabang sa Pilipinas. Bukod sa mga alagaing hayop, ang iba't ibang uri ng isda na pwedeng alagaan sa mga pond, maging kahoy, konkreto, plastik o kaya'y sa lupa, makatutulong sa kabuhayan ng maraming Pilipinong mag-aalaga at makatutulong pa sa pagsagot sa pangangailangan sa pagkain sa hapagkainan. Ang iba't ibang paraan sa pag-aalaga ay napag-uusapan na sa palatuntunang ating alamin at iba't ibang uri ng isda na madaling alagaan. Nariyan ang tilapia, karpa, hito, dalag, pangasius, ulang at marami pang iba. Sa mga paraan naman, napag-uusapan na sa ating alamin ng pag-aalaga sa mga artificial ponds tulad ng sakahoy, plastic, konkreto, drum at iba pa. Ang mga paraang ito ay maaaring gawin sa isang maliit na bahagi ng sakop na lupa o bakuran. Kailangan lamang ang sistemang tulad ng ating naipakikita. Sa concrete pond, maaari ding sa ibang gamit. Kailangan lamang ang bomba ng tubig na mabibili naman sa mga hardware, mga tubong PVC, gripo at iba pa. Gayahin ang sistema kabayan ng palatuntunang ating alamin sa ating demo farm kung kailangan. At sa pag-aalaga ng mga isda tulad ng pangasius o kaya'y tilapia o hito at marami pang iba, may mga kaugnay na dalubhasa ang ating palatuntunan. Gaano karami ang nilalaman nitong ganitong kalaking pan? Bali, pwede ito maglaman ng 1,050 piraso ng isda. 1,050? 1,050. Okay. Sa 1,050, magkano naman ang gagastusin ko kapag nagpagawa ako ng ganitong kalaking pan? Gagasto, sumigit kumulang mga 27,000. Yung 27,000 na yun, kasama ng lahat? Kasama na lahat. Pati yung kunyari, kasama yung tubo ko doon na lalabasan ng tubig? Attachment, yung mga attachment. Kasama na? Kasama na. Kung kaming tatlo nila Jovic ang gagawa, mas makakatipid. Mas makakatipid. Dahil hindi ko sila babayaran. Okay. So, ilan? 1,050, Marvin? 1,050. Yun ay 150, bali ang stocking density, 150 fishes per unit area. Per unit area? Per unit area. Ang total area nito ay 7 square meter. Kasi 1 meter lang yung depth 1 meter, imumultiply mo rin sa 7. Bakit naging 150? 1,050? 1,050. 150 times 7. Sa times 7. Ibig sabihin, 150 per 1 cubic meter? Per 1 cubic meter. Ang tilapia, ang alam ko, 2 lang, di ba? Pinakamarami siguro 5 per cubic meter. Diba? Ako rin, nung una kong nabasa tungkol dito sa intensive culture system, hindi ako makapaniwala Pero nung ginawa namin, pwede. Pwede ha? Pwede pala. So kahit na pala medyo may kaliitan ng farm mo ng konti, pwede ka mag-produce? Pwede. Ayun, maganda itong ginagawa. Ito ba sarili mong idea? Hindi naman. Ninakaw mo rin sa ibang bansa. Galing ka sa Taiwan? Yung regional director namin, before Region 4 director, si Director Macas, galing siya sa Florida, may inattendan siyang dito nakita niya. Nakita niya. And then pagbalik niya, sabi, experiment mo nga yan kung pwede. Nadukot din natin sa kanila. Okay. At sa pag-aaral ng mga paraan sa pangisdaan, attend po kayo kabayan ng mga seminar sa GSK ng ating palatuntunang ating alamin. Kaya tawag na kabayan. Ang lahat ng ito mula sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kaalaman sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy mula sa ating mga dalubhasa. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat, and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, para doon sa mga naghahanap ng mga baboy na matataas ang lahi, naipayo ng mga dalubhasa na ang maaaring makuha ay yung kung tawagin po natin ay F1, unang labas na henerasyon mula sa mga inahin at barako na tinatawag naman nilang parent stock o GP. Okay na ang mga lahing iyan, kabayan. Tulad ng Duroc, Landrace o kaya'y Large White. Ang iba naman ay nagbebenta ng mga similya kung medyo namamahalan sa mga live animals. Ang kombinasyon na kanilang naipagbibili ay sa Large White, Landrace, tambal po sa Duroc o kaya naman ay sa Feed Train. Sa bilihan naman, kabayan, ng mga malalayong lugar na pagdadalhan ay may bayad na freight o biyahe ng baboy at bayad din sa tinatawag nating quarantine na ipinaiiral ng ating pamahalaan. Yan po, kabayan, ay proteksyon na rin sa mga nag-aalaga ng hayop. Sa presyo, kabayan, iba't iba ang singil ng mga breeder farm at ang mga ito ay matatagpuan sa maraming bahagi ng ating kapuluan. Ang address at telephone numbers, kabayan, ay nasa internet. Sa mga impormasyon ukol sa mga breeder na baboy, kabayan, na ibibigay ng mga nakakaugnay ng ating alamin. Ano ang dinadala nyo rito sa AgriLink? Sa AgriLink, nagdi-display kami ng mga boars. Bali yung Large White, Landrace, Chester White, Petrain Duroc, tapos yung White Petrain. At from among them, ano ang pinaka masasabi nating madaling mawala? Yung Petrain Duroc pa rin. Bakit po? Yun talaga yung gusto preference ng mga buyers. Ano bang karakteristik talaga ng Duroc? Mabilis lumaki. Tapos maskulado siya. Oo. Yung bang meron kami isang tanong dito, sa Duroc commonly mga barako, no? Opo. Hindi ba pwedeng inahin? Pwede
Pwede rin. Oo. Hindi nyo ipinapayo. Hindi, kasi mas maganda pa rin yung mga puting inahin eh. Sa pagdadating sa paggagatas, ganon. Tsaka liter size, mas maganda ang puti. When you say puti, lahat ng landrace, large white, tsaka P3, gano'n. Landrace large white. Sa ngayon, kabayan, ay totoong may kamahalan ang mga matataas na uri ng baboy na dapat alagaan ng mga nais na pumasok sa nasabing proyekto. Ang kailangan siguro ay tumulong ang ating pamahalaan na siyang kukuha ng mga matataas na uri ng baboy na alagain at magbebenta ng mga live animals o kaya'y similya sa mga mag-aalaga bilang serbisyo sa ating mga kababayan, commercial o backyard. Kabayan ng lahat ng ito mula sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga sagot sa mga tanong at requests sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube. Q&A pagkalipas lamang ng ilang paalala. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat, and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Pagsagot sa mga tanong na ating nakukuha mula po sa mga nanonood ng ating palatuntunan. Ang ilang tanong ay napasentro, kabayan, sa pagtatanim ng mangga. Ang una ay mula kay Cicero Valdez. Saan pwedeng magtanim ng mangga na maayos ang pagtubo ng mga ito? Alam po ninyo, kabayan, karanasan na ng ating alamin na ang mangga ay okay po sa mga lugar na hindi ulanin. Magandang distribution ng init at ulan.
Ayaw ng mangga sa mga lugar na laging umuulan, kabayan, lalo na sa panahon ng pamumunga. Nasisira po ang mga bulaklak at mga bunga nito at magastos. Ang ikalawang tanong ay mula naman kay Placido Dungog ng Panay. Ano talaga ang maayos na variety ng mangga na mabibili sa ating bansa? Yung pong tinatawag nilang kinalabaw. Yan ang hanap sa loob at labas ng Pilipinas. Sa presyo, pabago-bago po ang presyo ng mangga sa pamilihan sa ngayon. May kataasan po ang presyo sa mga palengke. At ang isang tanong na ating nakuha ay ukol sa produksyon laban sa mga insekto. Ang pinakamatinding kalaban ay ang fruit fly kapag ito ay may bunga na at may mga bulaklak. Maraming paraan. Ang pagbomba ng gamot at yung iba naman ay nagbabalot ng papel sa mga bunga. Medyo matrabaho pero maayos po ang mga bunga ng ating puno ng mangga. Panoorin po ninyo, kabayan. Mangga po, kabayan, ang pinag-uusapan natin sa araw na ito. Sa mga buwan ng Mayo, Hunyo o kaya'y Hulyo, panahon ng mangga ng pag-ani ng mga ito o kaya'y sa off-season sa katapusan ng bawat taon. Mangga, kabayan, mula sa ating Q&A ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan ang mga pagpapakitang gawa sa ating gabayan sa kabuhayan. Mga seminar na pwede ninyong salihan para sa pagtatayo ng mga proyekto o negosyo. GSK, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, hayaan po ninyong mabigyan natin ng kasagutan ang isang kahilingan mula po sa nais na magtayo ng negosyo sa pagpoproseso ng karne. Una po, hindi gaanong malaki ang puhunan sa nasabing paraan sa pagpoproseso. Ang may magastos kabayan na bahagi ay kapag kayo ay nagtayo ng isang maliit na processing plant. Pero kung pang community project lamang, hindi po gaanong magastos. Sa mga kaibigan, sa mga nais na magpagawa ng prosesong karne ng baboy, manok o kaya'y baka. Madaling matututunan po mula po sa Gabayan sa Kabuhayan. Sa malakihang negosyo, maraming kaalamang pwedeng kunin sa mga ahensya po ng ating gobyerno na namamahala sa pagpoproseso ng mga karne. Processing Business Kabayan. Bueno, narito ang isang sample po ng seminar sa meat processing sa ating GSK. Yun. So, yan ang extenders. TVP, isolate carrageenan. Tapos yung natin, seasonings, pangatlo. Curing mix, extenders, seasonings. Ang seasonings yun yung mga pampasarap na. Andun na lahat yung asukal. Tayo naghahalo ng lumpiang Shanghai, di ba? Isang planggana lang tayo. Ngayon, gagamit tayo 3 planggana. 3 container. Hiwa-hiwalay po siya. So, ang natin una, C1. So, dapat po lahat nakasukat. Hindi po ba sinisip yan? 1 table, phosphate. Kaya man pag gumawa kayo pang bahay, sunod-sunod nyo siya para hindi magulo. Tapos pag may ingredients kayo, kailangan ng lalagyan nyo malabo. Hindi yung transparent kasi maano sa sunlight, madaling ano. Tsaka ingredients natin good for 2 years ang expiration, huwag lang mabasa. Isang ganito lang. Pwede din half lang ma'am pag commercial para makadalawa ka. Yan, chorizo. Sunod-sunod mo na lang siya, ma'am. Chorizo. Pickle release, yung parang tatag. Pickle release. Onion. Chop. Fresh. Tapos, yan. Footlong or Vienna sausage. Mas maganda footlong po. Carrots. Kung mura po carrots, damihan nyo pwede lang. Hindi naman magbabago lasa niya. Kasi naman yan. Tapos, ito po maganda, green and red para pag inano mo siya, in-slice, maganda. Tsaka pag mura, tapos raisin. Yan, kompleto na carrots din. Bell pepper, cheese. Ito cheese. Cheese. Ay,
Ay, dagdag niyo po, meat enhancer, 1/2 teaspoon. Enhancer po. Umattend ako ng seminar na to dahil gusto kong matutunan na yung paggagawa ng mga sa siomai, hamburger patties, embutido, tsaka yung iba pang mga mapagkakakitaan na homemade business baga. Ika nga. So far, napakaganda, very educational, tsaka ayun, yung pagiging self-reliant as an entrepreneur talagang dito magsisimula kasi maganda talaga ang pagdating sa pagkita kasi nga food business, so araw-araw siyang kinukonsumo ng tao nalaman ko itong seminar na to sa ating alamin sa TV, tapos sa YouTube na rin, meron na rin. So, tsaka sa Facebook, but unang-una talaga sa TV. Oo. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Gabay sa Kabuhayan ni Jerry Geronimo. Marami pang ibang seminar na pinamamahalaan ng GSK ng ating palatuntunan na pwede po ninyong salihan, kabayan. Kaya tawag na, Gabayan sa Kabuhayan ng Palatuntunan, ating alamin. Tabay po kayo, kabayan, sa ating extension service, mga kababayan po nating nakikinabang sa pag-aalaga ng baboy at nabibigyang alalay ng Feed Pro sa kanilang pag-aalaga. Extension service, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Okay, kabayan, sa ating ginawang pagdalaw sa mga bayan ng lalawigan ng Rizal, nakaugnay po namin ang isang Ginoo na ang pangunahing pinagkakakitaan ay ang pagmamaneho ng isang service van. Subalit dahilan sa pangarap niyang pumasok sa pag-aalaga ng hayop na tulad ng baboy, nakipag-ugnayan po siya sa Feed Pro upang makakuha ng mga kaalaman sa nasabing proyekto. Bukod pa sa mga napapanood niyang pagpapakitang gawa sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Kung kaya't ngayon ay nagtatagumpay sa kanyang napasukang proyekto sa pag-aalaga ng baboy. So, 2008 na nag-umpisa ka, Doy, ano? Ano ang nagbunsod sa iyo para pumasok sa pag-aalaga ng baboy at hindi mo pa kilala ang Feed Pro nung unang-una pa? Opo, bali po ang nangyari po, nagtulak po sa akin na magnegosyo
Kaya isa ho ako empleyado na mamasukan din po. At pangalawa po, at ang aking father ay retired na sa government. So naisip ko na magkaroon siya ng konting pagkakalibangan. Ang at pinaplanong maliit at ngayon po sa tulong po ng mga bagong teknolohiya at ang mga bagong mga natural na pamaraan, na-achieve ko po yung ganitong, naparami ko naman po yung mga inahin na inalagaan ko po mga baboy. Pero sa simula, walang nagbunsod sa iyo, walang nagsabi sa iyo na pumasok ka sa pag-aalaga ng baboy. Wala po, no. At ito po yung lang ho namin, decision namin na mag-asawa na sa habang pumapasok ako bilang empleyado, kailangan ho namin merong dagdag na kita. Kaya, mga ilang heads ang inumpisahan mo? Nag-umpisa lang po kami sa napakaliit po sa 2 patiner. Okay. Actually nangungupaan pa ako dito ng maliit na kulungan at ganun pa man, dinire-diretso na ho namin nung nagsimula ho kami. At ngayon po, nagpapasalamat po ako at medyo gumaganda-ganda naman po ang aming kitaan sa pagbababoyan. Okay, sa umpisa, nagkaroon ka ng ilang pirasong ilang heads lang, Merong bang nakaharap ka ng mga problema? Ano ang mga naging challenges mo para nagbunsod sa iyo, ipagpatuloy ko to kahit anong mangyari, naririyan ako, naumpisahan ko na at kinakailangan magkaroon ako ng isang magandang proyekto? Tama po, no? Maganda pong tanong po yan. Ang una po naging nagtulak ho sa akin is yung mga problema na wala pa ho akong alam na tungkol po dun sa pagsisimula. So nag-umpisa ho ako, marami ako nakikita may mga sakit, may mga nakikita akong problema sa pag-aanak ng baboy at management, lahat ho yun. At dinaanan ko po kung ano yung mga kailangan kong gawin at i-improve pa sa pagbababoyan. Pero ito ba, sabi nga natin may kasabihan tayo, for every problem there is always an opportunity. Yan ba ang naging batayan mo talaga? Opo, at katunayan po at hindi ako sumusuko kung ano man nangyayari ho sa amin. At patuloy pa rin po ang pagsasaliksik ko po kung ano may nakita kong problema sa management. Tuloy pa rin ako sa pagpapasaliksik, mabuti nga po sa technical, nandito po ang FeedPro, sila rin po ang umaalalay sa akin hanggang huli po. No? Pero from the very start, wala ka pang kilala sa mga grupo na kagaya ng FeedPro, no? Paano mo nakilala sila at paano ka nakipag-ugnayan sa FeedPro? Sa tulong po ng internet po at ng YouTube po at pati po ang inyong episode po, parati ho ako nagsusubaybay po sa inyo. Sa programa po ninyo, parati ho kami. Yun po actually ang bonding namin dalawa ng aming father. Yung episode po ninyo na ating alamin. May bonding pa. Opo. At meron din po ako natanggap na sertipiko na galing po sa inyo na nag-training din po ako sa inyo. Sa hog racing? Sa hog racing po. So dahil po doon sa tulong po ninyo at ng FeedPro po, ako po hanggang ngayon po, dire-diretso at patuloy pa rin po ang pangkabuhayan ko po ng pagbababoy. Ano naman ang napala mo at nakukuha mo sa FeedPro sa pag-aalaga mo hanggang sa ngayon? Nako po, ang FeedPro po ay kumbaga sa negosyante po ay malaki pong pintuan po ang nag-o-offer po sa amin sa pagninegosyo. Hindi lang po ang sistemang natural, kundi po rin po papapuntahin po kami sa pagninegosyo ng pagtatanim po ng mga halaman na naibibenta na din po namin sa iba po. At yung halaman din po, yun din rin po yung pagkain po ng natural ng para po sa mga alaga ho natin. So ibig po sabihin, si FeedPro po hindi lang po sa pangbababoy, pinupunta rin po niya ang kanyang produkto na magano po ng fertilizer, maglagay ng urban gardening at maglagay po ng iba pa na pwedeng i-circulate po yung product po niya. Aside from this information na nakuha mo sa kanila, mga kaalaman, meron ba namang extension service, yung mga technical services na nakukuha mo sa kanila? Meron po, opo. Katunayan po, mga ilang meron din po silang mga programa po, no, na nila-launch sa mga sumasali ho sila sa mga event, no. Pumupunta po kami at kung may mga bago po mga
technology o may bago po silang pamamaraan, sila naman po ay pumupunta po dito para i-ano po sa amin, i-inform po sa amin. Alam mo, kung pagbabatayan natin yung karanasan mo at ika nga, nagkaroon ka ng, masasabi natin, nagtatagumpay ka sa ginagawa mong proyekto, hindi ka sumuko, walang masyadong problema na dumating sa iyo, ano namang leksyon ang nakuha mo at ika nga pwede mong maipasa sa mga kababayan natin? Ang una po ay maganda po kung ano man maging problema ho ng pag-uumpisa, lalo na pag-uumpisa ng pagninegosyo ng baboyan po, at wag po tayong susuko. At pumuli po tayo ng mga pagkukunan natin ng mga source na maganda po para po sa pagninegosyo po natin. Katulad po sa management, nandiyan po ang FeedPro. Ako po isa na rin pong taga-consultant po sa mga OFW. Opo, ang nire-recommend po ko sa kanila ay yung talagang natural. Yung talagang ay dadalhin ka sa yung babuyan mo sa tagumpay na pagninegosyo. At dito sa alagaan mo, mga ilang heads na ang nakalagay dito sa iyong farm? Sa ngayon po, meron pa lang po kaming 15 heads na inahen na hybrid. Meron po kami na 7 heads na native. At meron po akong isang boar. Ngayon po. Ito ba masasabi mo na nakatutulong sa na pandugtong sa hanap buhay na kinalalagyan mo? Ay, malaki pong tulong po sa akin, Jerry. Malaki pong tulong po sa amin, hindi lang po sa akin, sa pamilya ko, sa parents ko rin po. At dito rin po pinagkukunan po namin yung kumbaga yung aming kinakain. Okay. Tapos nabanggit mo, may bonding kayo ng tatay mo, no? Ang tatay mo, pinipilit ka, oy, panoorin mo yung ating alamin para may matutunan ka, o kaya huwag kang bibitiw sa FeedPro. At saka yung mga bagay-bagay na, siyempre alam niya na, no? Patuloy bang tinutulungan ka ng father mo sa ganitong proyekto? Si father po, at hanggang ngayon to, patuloy pa rin po sumusubaybay po siya sa mga episode po ninyo at sa lahat po ng programa po. At nagkakaroon po kami ng parang tinatawag din na meeting kung ano po yung mga nakikita niya, katulad ng hindi lang po sa pagbababoy. Marami po kayong programa na nagugustuhan din po namin, katulad po ng mga tilapia, ng mga itikan. So, ayun po. Yun po yung pinaka-banding namin po dalawa ng father ko. Meron ka bang in the future balak na palakihin ito at talagang maging isang commercial na negosyo para ika nga masasabi mo na meron kang lilingunin sa nakalipas at meron ka namang sa hinaharap na titingnan? Ay, opo, at napakaganda po, no. Ang bala ko po dito, katulad po na kinukwento ko po kay Erwin, no, magkakaroon po ako ng pinaka-urban gardening po dito. So, by use of our manure na galing po na kinakain po ng baboy, magkakaroon po dito ng mga urban gardening. At the same time, magkakaroon po ng mga trainings kung sino naman po yung mga gustong matuto. At dire-diretso po yan, kasi alam po natin, ang Maynila po, crowded na po yan. Pero may programa po kami iniisip na pagka urban gardening ka, kahit sa ano nyo lang, sa mga kitchen nyo lang, ay meron kayo mapipitas na kamatis, na sibuyas, ganun po. So siguro maiimbitahan kita sa ating alamin Agri-Fishery Park. Ano? Pupuntahan mo at yun ang urban setup na magagaya mo na nandun lahat ang isda, ang hayop at mga halaman. Ako po, opo. Invited ka. Salamat po. Okay. Kabayan, katulad din ni Ginoong Lolito Alvarez ng lalawigan ng Rizal, kayo rin ay maaaring magtagumpay at kumita ng maayos sa pag-aalaga ng baboy. At si Ginoong Alvarez ay isa sa mga FeedPro burrito ng ating palatuntunan at ng FeedPro ng Natural Feeds Corporation. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan sa FeedPro, lamang kayo sa lahat ng aspeto ng pag-aalaga ng baboy sa likas o natural na paraan. The Filipino local flavor
never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang mga alagaing manok na hindi nakikita sa ibang mga chicken farm sa buong Pilipinas. At sa Sachi at Fernandez Farm lamang po inyong makikita. Mamaya pagkalipas lamang ng ilang sandali. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat, and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, simula po nang maipakita po namin ang ilang alagang manok ng pamilya Sachi at Fernandez sa Ilocos Sur. Marami na po ang naganyak na mag-alaga ng mga manok na tulad ng ating naipakikita sa ating palatuntunan. Bukod po sa nakatutuwang alagaan, nagbibigay pa ng kita sa mga nag-aalaga katulad ng pamilya ng Sachi at Fernandez. Bueno, narito ang ilang manok na inyong makikita mula po sa kanilang farm. Saan ang galing, Dominic? USA. Yan ba Pure. marami ding mangitlog? Marami siya mangitlog pero hindi ganun kalakihan yung itlog niya. Gaano karaming itlog binibigay? Actually, ang Dominic is 250 din per year. Show type yan. Show type. Pagka nangitlog na siya, 250, 280, mga ilan ang porsyento na napipisa? Sa ngayon, okay naman ang kuan, okay naman yung ang niya production sa hatch. 90%. 90%. 90%. Tapos ang nabubuhay, mga ilan naman? So far, wala namang ganun kakuan. Walang damage yung... Okay. Ang isang maipapayo mo sa mga mag-aalaga, ano ang pinaka-importante para mabuhay niyang lahat ang mga napipisang itlog? Unang-una sa feeds, asikasuhin ang feeds talaga. Dapat yung feeds match sa kanila. Saka yung paglalagyan ng mga sisiw. Kailangan malinis, with disinfectant. Kasi sa panahon ngayon, lalo na kung ulan-araw, madali silang makapitan ng sakit. Pero kung malinis at with disinfectant yung lugar, okay sila.
At saka ang masabi ko, ngayon, sa panahon ngayon ng tag-araw, kailangan basa yun ng tubig yun sa umaga. Babasahin. Para magkaroon sila ng fresh sa katawan. Okay. Sa nakikita ko, kunan natin yung pabahay niya. Hindi naman masyadong mamahalin yung bahay. Ano? Ito naman ang ginawa ko. Yung ganyang klaseng bahay. Actually, kaya ito napili kong bahay ng manok kasi hindi siya mahal, pero komportable ang manok dahil hindi siya mainit. Patag-araw, hindi siya mainit. Hindi rin siya, tawag niyan, mainit sa loob kapag hindi mahal ang gastos. Hindi magastos. Para sa mga farmer, nakakasave sila ng pera. Pero pwede bang hindi lang plastic ang ilalagay dyan? Pwede. Kaya ako nilagyan ko ng net around, chicken net, para safety sa daga. Safety din sa mga pusa, sa aso. Sa gabi, sarado sila doon sa loob. At least fresh sila sa, hindi mainit yung ilalim. Comfortably. Oo, comfortably sila sa loob. So sa lahat ng mga manok mo, ganyan ang sistema Lahat, ng pag-aalaga? isa lang. Isa lang ang kaparaanan ko sa mga ano ko. Okay, kabayan, pamilya po ng Sachi, kasama natin si Delia, of course, the one in charge of raising the Rhode Island Red Chicken, at saka siyempre itong prime mover po natin dito, walang iba kundi si Alberto Sachi from Italy. Ano po? Yes. How do you call your place of origin? The place in the region. In Italy? In Emilia Romagna. Why do you It's a call it region. Emilia Romagna? It's like a locus. It's the name of the region. Emilia Romagna. Emilia Romagna. Yes. So the Sachi came from Emilia Romagna. It's a common It's a common place there, and then we have here Lalaine Sachi. Nagugulo ako sa spelling niya. Sabi mo Lailani, di ba? Lailani. Lalaine Sachi at saka si Jerome at saka si Jane na kasama po natin dito ang pamilya po ng Sachi sa ating pong kinalalagyan ngayon sa Barangay Ayudante na matatagpuan po ninyo sa Ilocos Sur, lungsod ng Candon, Kabayan. Kung kayo po ay maliligaw dito, puntahan po ninyo ang nasabing farm. Kayo po ay masasabi natin, you really would fall in love with raising chicken like Rhode Island Red. Okay, kabayan ko, sa ngalan po ng Pamilya Sachi, ito po naman ang inyong likod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan at syempre po ang pag-aalaga po ng manok, lalo na ang Rhode Island Red at 14 na iba pa ay ating po pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.